I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Tayo po ay tumayo. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Sa buhay ng mga anak mo na narito ngayon. Dalangin namin, O Lord, ang iyong pagsama sa amin ngayong umaga, Panginoon, ng patuloy. Walang ibang maitaas kundi ikaw lamang, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon muli na pupurihan ka namin, Panginoon. Patuloy dalangin namin, Panginoon. Manguna ka po sa aming mga buhay, Panginoon. Walang itago niyo po kami, Panginoon, sa inyong banal na likuran, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Patuloy, O Lord, ihanda niyo po, Panginoon, ang aming mga puso at isipan, Panginoon, sa pakikinig ng iyong mga salita, Panginoon, na patuloy ito ay titimo, Panginoon, at magagamit namin upang ibahagi din sa iba, Panginoon. Ganun din, Panginoon, sa mga kapatiran namin na wala pa dito ngayon. Dalangin namin, Panginoon, pakaingatan niyo po sila, Panginoon, habang sila ay pupunta dito sa inyong bahay-sambahan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Patuloy ihanda niyo po ang bawat isa. Na patuloy, Panginoon, lahat ng lakas namin ay ibigay namin para sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Amen and amen. Tunay nga ngayong umaga, kasama natin ang Diyos. Handa na ba kayong magpuri sa Diyos? Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ay mananagumpay. Nakasan mo, ikaw ang mananagumpay. Sapagkat kasama natin ang Diyos.
And let us sing and be reminded na ang Diyos ay palagi natin kasama kahit saan at kahit kailanman. Amen ba? Handa na ba magpuri ang lahat para sa Diyos na buhay? Malayang kumanta. Malayang uminda sa Panginoon. Wala nagpupuri na kasimango. Kasama natin ang Diyos. Di ako magangamba. Di ako mapabalisa. Sapagkat kasama natin ang Diyos. Amen! Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang
At kami, Panginoon, ay patuloy na lalapit, Panginoon, sa inyong banal na tahanan, Panginoon. Imperfect kami, Panginoon, but you made us righteous, Panginoon, according to your word, according to your purpose, according to your will, Jesus Christ. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makalikaan, sa'yo ay ang puso ko'y dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makalikaan, sa'yo ay bumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Nagdukan ang iyong wakas na pagsintahan. Daluyan na walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makalikaan, sa'yo ay bumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. O daluyan, daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo, Diyos, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya
kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, walang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang inarawan ng
We lift up your name, Lord God, ang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Jesus is the one true God. And every other idols will fall in His name, in the name of Jesus. Jesus, si Jesus ang nag-iisang tunay na Diyos. At lahat ng iba pang mga Diyos-Diyosan ay babagsak sa pangalan ni Jesus. Jesus, our Savior, our God, you are the one true God. We lift your name up high. We praise you, Lord Jesus. Karapat-dapat ka ng lahat ng papuri, lahat ng pagsamba ay sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen! Amen! Praise you, Jesus. We glorify His name. Thank you, Lord God. Amen and amen. Po, sa bawat isa, ang ating pong pastor at pastora ay naimbitahan sa iba pong simbahan ngayong umaga. Kaya po, ang kanilang anak po ang substitute ngayong umaga kay buti po ng ating Panginoon. Sila po ay nasa Victoria, Tarlac. Kay buti ng Diyos. Tayo po'y manalangin. We praise you, Lord Jesus. We glorify your name in this place. You are the one true God, Jesus. Karapat-dapat ka, Panginoon, ng aming mga buhay, ng aming oras, ng aming talino, ng aming lakas at ng aming atensyon. Kaya po sa umaga na ito, dalangin po namin na i-prepare niyo po ang puso ng bawat isa sa salita na aming tatanggapin sa umaga na ito. Lord, open the eyes of our hearts, Lord God, na makita po namin ang katotohanan ng iyong mga salita at masaliksik po namin ang aming mga puso. Dahil tunay nga na kayo ang Diyos na nagbabago ng buhay, kayo ang Diyos na nagtatransform, kayo ang Diyos na nagpapalaya, at kayo ang Diyos na nagpapagaling. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita. Dalangin po namin na ito po'y magkaroon ng katuparan sa aming mga buhay. Lord, salamat po sa iyo lahat ng papurit pagsamba sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Po umaga, ang ating pong babasahin na mga salita ng Diyos ay magmumula sa libro ng Hosea. Siguro po hindi po ito kadalasan binabasa natin pag nagde-devotion, ano? Kasi po, lagi tayong nasa New Testament. Pero nung nananalangin po ako, ano po kaya ang ibabahagi ko, pinaalala po sa akin ng Diyos ang libro ng Hosea. Ito po ay makikita sa Old Testament, katabi po ni na Joel, ayan po mga katabi niya, katabi ni Ezekiel, yan po ni Daniel, yan po. Kasi si Hosea ay isang propeta. Ano po ba ang ginagawa ng isang propeta? Noong unang panahon, ang ginagawa ng propeta, kahit po ngayon, ay ipinapahayag ang salita ng Diyos. At kung ano ang salita ng Diyos na kanilang natanggap, ito'y kanilang ipapahayag ng buong tapang. Ano po? Kahit pa nga ba ang mensahe niya ay para sa isang hari, at ang mensahe ay mamamatay ka na. Mga ganun po, ano? Ang mensahe, pero sinasabi nila ito ng buong tapang. Sino ba si Hosea? Yung mga familiar po dito ay baka po alam nyo na at antig damdamin po ang kwento ni Hosea. Bakit? Si Hosea po, medyo tunog babae, pero siya po ay isang lalaki, isang lalaking propeta na sinabihan ng Diyos. Ito po, basahin po natin. Sa Tagalog ko po babasahin, Hosea 1, verse 2 to 9. Ang asawa at mga anak ni Hosea. Nang unang mangusap si Yahweh sa Israel sa pamamagitan ni Hosea, sinabi niya, mag-asawa ka ng isang babaeng nakikipagtalik sa iba-ibang mga lalaki. Magkaroon ka ng mga anak sa kanya, sapagkat katulad din ng babaeng iyan, ang mga tao sa lupain ito ay nagtaksil sa akin. Ano pong ginawa ni Hosea? Napangasawa nga ni Hosea si Gomer na anak ni Diblaim. Di nagtagal, ang babae ay naglihi at nanganak ng isang lalaki. Sinabi ni Yahweh kay Hosea, Jezreel ang ipangalan mo sa bata, sapagkat paparusahan ko ang sambahayan ni Jehu dahil sa maramihang pagpapawaslang sa Jezreel at wawakasan ko ang kaharian ng Israel. Sa araw na iyon, wawasakin ko sa libis ng Jezreel ang lakas ng hukbong Israel.
Naglihing muli si Gomer, at isang babae naman ang kanyang naging anak. Sabi ni Yahweh kay Hosea, tawagin mo siyang Lo-ruhama, sapagkat hindi ko na kahabagan ni patatawarin man ang Israel. Ngunit kahabagan ko ang sambahayan ni Juda. Ililigtas ko sila, subalit hindi sa pamamagitan ng pana, tabak, digmaan, mga kabayo, ni ng mga kabayo man, kundi sa pamamagitan ng sarili kong kapangyarihan. Nang si Lo-ruhama ay mahiwalay na sa pagpapasuso ng ina, naglihim muli si Gomer at nagsilang ng isang lalaki. At sinabi ni Yahweh, tawagin mo siyang Lo-ami, sapagkat ang Israel ay hindi ko na ituturing na aking bayan at hindi na ako ang kanilang Diyos. May tatlong pangalan po, Jezreel, Lo-ruhama at Lo-ami. Pero bago po yun, balikan po natin, inutusan si Hosea na, mag-asawa ng babae na nakikipagtalik sa iba't ibang lalaki. Sino po ba ang gusto nun? Kamar, gusto ba yun? Hindi. Sino po ba ang may gusto nun? Yun po ang inutos ng Panginoon kay Hosea. Mag-asawa ka ng isang babae na nakikipagtalik sa iba't ibang babae. Bakit? Sapagkat katulad din ng babaeng iyan, ang mga tao sa lupain ito ay nagtaksil sa akin. Bakit po ba ito pinapakita ng ating Panginoon? Nung panahon po kasi na yun, ang Panginoon at ang Israel, meron pong covenant. Okay po, no? Ang Panginoon ay merong covenant relationship sa mga tao sa Israel. Kumbaga parang siya ang asawang lalaki, asawang babae ang Israel. Ngayon, nung nagkaroon ng ibang mga Diyos, ang mga taga-Israel, ito po itinuturing ng Diyos na pagtataksil. Okay? Dahil sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan, ang tawag po dito ay parang equivalent ng pakikipagtalik sa iba't ibang mga lalaki. Ngayon, si Hosea, naging asawa niya si Gomer. Si Gomer ay isang babae na nakikipagtalik sa iba't ibang mga lalaki. Bakit kaya ito inutos ng Panginoong Jesus kay Hosea na gawin? Makikita po natin na gustong ipakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng pagsunod ni Hosea sa kanya. So meron pong tatlong naging anak, Jezreel, Lo-ruhama at Lo-ami. Lahat po ng ibig sabihin nun ay kumbaga hindi mo gugustuhin kasi sabi dito, ikinalat ng Diyos bilang parusa, yun ang ibig sabihin ng Jezreel. Lo-ruhama, hindi kahahabagan, yun daw ang ibig sabihin. Lo-ami, hindi ko bayan. Kumbaga itinakwil, ni-reject dahil sila ay nangangalunya. Sila ay taksil. Sino po ba dito ang pwede niyang sabihin na ako'y isang taksil? Alam niyo po, nakakatuwang kwento ito. May kakilala po ako na parang nagsususpecha yung asawa niya na meron siyang iba. Ang advice sa kanya ng kapatid niya, kahit anong mangyari, huwag kang aamin. Yan daw yung pang advice, kahit anong mangyari, huwag kang aamin. Sino ba dito ang aamin na siya ay isang taksil? Diba parang, kahit anong mangyari, hindi ako aamin, Pero lahat po tayo, isa o dalawa o maraming beses sa ating buhay, nagtaksil na tayo sa ating Panginoon. O sige po, i-define po muna natin ano ba ang ibig sabihin ng pagtataksil. Unfaithfulness, adultery, naririnig po natin yan lalo na sa mga kasuhan. Kakasuhan kita ng adultery, ganyan po yung sa mga palabas, di ba? Nakwento ko nga sa kanila na nung bata ako, mahilig ako manood ng mga film na ang theme ay kabit-kabit. Kasi parang wow, ano na mangyayari? Magkikita na yung tunay na asawa tsaka hindi. Nung panahon na hindi ko po kasi alam na grabe pala ang sakit na nararanasan ng tunay na asawa, pati yung sakit ng asawa, sakit din nararamdaman ng kabit. Grabe po palang epekto nun sa buhay ng isang pamilya, buhay ng isang tao. Para sa iba, parang entertainment siya, pero totoo po ito para sa iba din. So ano po ba ibig sabihin ng unfaithfulness, adultery? Ibig sabihin po, merong infidelity sa isang marriage. Ano po ba infidelity? Kasal, pero humahanap ng iba.
Okay? Pero pag adultery pa po, ang ibig sabihin pa nun, nakikipagtalik ka sa iba habang kasal ka sa isang tao pa. Okay? Ito po ang ibig sabihin niya, voluntary sexual relations between a married person and someone who is not their spouse. Okay po, no? So, kaya po nagkakaroon na, bago po magkaroon ng unfaithfulness ng adultery, meron po munang expectation na dapat faithful ka. Okay? Dapat faithful ka. Sa isang marriage, dapat faithful ka. Kaya po, ang ginagawa ng kaaway, dinidistort niya ang pagtingin ng mga tao sa pag-aasawa. Ngayon, meron na pong polyamorous na relationship. Ano pong ibig sabihin nun? 3 sila na babae, isang lalaki, kasal daw po sila. Dinidistort ng kaaway ang design sa marriage ng Panginoon na parang okay lang, kasi 3 sila, kunwari 3 babae, isang lalaki, okay lang naman sa akin, hindi naman ako nasasaktan, lahat naman kami dito, ganon. So, dinidistort ng mundo, ng kaaway, ang original design ng marriage, which is isang babae, isang lalaki, silang dalawa lang. Wala nang iba, hindi na pwedeng, pumayag naman ako. Meron pa po open relationship. Pumayag naman ako na magkaroon siya ng iba. May mga ganon. So, iniiba na po nila, wag po tayo magpapaloko, wag tayo magpapalinlang sa sinasabi ng mundo. Ang marriage ay between man and woman under a covenant sa ating Panginoon to be faithful sa isa't isa. So ano po yun? So merong expectation to be faithful. Nung kinasal po si Hosea at saka si Gomer, ang expectation po ay dapat faithful ka. Okay, dapat faithful si Gomer kay Hosea, si Hosea din kay Gomer. Pero si Gomer ay nakikipagtalik sa iba't ibang mga lalaki. Nung may covenant between God and Israel, ang expectation ay ang sasambahin lang ni Israel na Diyos ay si Yahweh, si God. Yan ano? Ngayon po makikita po natin, pag binasa natin ang Book of Hosea, ano ba ang characteristic ng isang unfaithful at adulterous na spouse o na asawa? Baka sabihin niyo, ano ba to? Si Precious, wala pang asawa, ganyan na yung sinishare. No? Ito po ang nakasulat sa salita ng Diyos. At ito po ang nais niyang mapakinggan natin. Ano ba ang characteristic ng isang taksil na asawa, or in other words, taksil sa ating Panginoon? Una, nakasulat po dito, goes after and runs after her lovers, who gives her bread and water, wool and flax, ito po, oil and drink. Nakasulat po ito. Basahin po natin sa Hosea. Punta po tayo sa Hosea 2 verse 5. 2:5. Ang kanilang ina ay naging taksil na asawa, at siyang sa kanila ay naglihi ay naging kahiya-hiya. Sinabi pa nga niya, susundan ko ang aking mga mangingibig na nagbigay sa akin ng pagkain at inumin, ng aking damit at balabal, langis at alak. Hinapol pa po Sabi niya, susundan ko. Alam niyo po, sinasabi nila na minsan or kadalasan kaya po nangangaliwa ang asawa dahil meron po silang hindi makuha, parang may hinahanap pa. Okay, so dito po sinasabi ni Gomer or nung Israel, in this sense, na susundan ko pa ang aking mga mangingibig. Alam niyo po kung ba't sinasabi kong mangingibig? Kasi hindi ka naman talaga nun mahal. Ano ba ang ibig sabihin ng pagmamahal? Alam niyo po, ang mga Kristiyano daw po ngayon, nalimutan na nila na si Satanas ay galit sa kanila. Alam niyo po ba na si Satan ay galit sa inyo? Galit po si Satan sa inyo, kaya po gusto niya, hindi dahil mahal ka niya, kaya samahan mo ako dito sa impyerno. Hindi. Gusto niyang masira ka. Tandaan mo na si Satanas na nasa mundo, ang gusto niya, masira ka, masira buhay mo, masira yung relasyon niyo ng asawa mo, masira ang future mo. Yun ang gusto niya para sa'yo. Huwag po natin i-take lightly na parang, okay, masama lang naman ang kaaway. Hindi lang yun. Gusto niyang masira ka. Tandaan po natin yun, meron pong tunay na kaaway. Yun po si Satanas. Gusto niyang masira ang buhay mo. Kaya akala mo, pag malaya ka, nagagawa mo lahat ng gusto mo, ay
Mahal ako, parang feeling mo, parang wow, ang laya-laya ko. Tapos feeling mo, mahal ka ng mundo. Kasi ibibigay niya sa'yo yung saya. Kaya nga po tinawag kong lovers, mangingibig. Kasi hindi ka naman talaga tunay na mahal. Parang, panglabas na, uy, mahal kita. Kaya nga, lahat ng gusto mong gawin, hahayaan kita. Yan ang mundo, di ba? Lahat ng gusto mo mag-asawa din ng babae, babae ka, babae din siya. Kasi mahal kita, gawin mo lang kung anong gusto mo. Akala mo, mahal ka ng mundo, pero galit siya sa'yo, gusto niyang masira ang buhay mo, kaya parang mahal ka niya. Ngayon, yung mga tao po na unfaithful sa Diyos, hinahabol pa nila yung mga akala nilang umiibig sa kanila. Sabi dito, who gives her bread and water, pag sa Tagalog po, pagkain, tubig, damit at balaban. Ang na-imagine ko po sa kanya, parang riches and glory ng mundo, no? Langis at alak, pleasures, yun yung yun yung hinahabol ng isang tao. Kumbaga, ito ang Diyos, sa kanya ako kasal, pero hinahabol ko yung aking mga mangingibig na nagbibigay sa akin ng itong mga bagay ng pagkasikat, ng kayamanan. Pero alam niyo po, ang sabi ng Diyos sa verse 8, 2 verse 8, sa 2 verse 8, ang sabi niya, kasunod lang po nito, hindi niya kinikilalang ako ang nagbigay sa kanya ng pagkaing butil, ng alak at ng langis. Sa akin nanggaling ang pilak at ginto na ginagamit niya sa pagsamba kay Baal. Yun po pala. Akala niya yung mundo yung nagbibigay sa kanya noon. Akala niya yung lovers niya, yung manginibig niya, yung nagbibigay sa kanya noon. Pero ano dito sabi ko? Hindi niya kinilalang ako ang nagbigay. Ang Diyos ang nagbigay ng lahat ng yun. So, yun yung second characteristic ng isang tao na unfaithful sa Diyos. Hindi niya kinikilala na kung ano ang meron siya ay galing sa Diyos. Kung akala mo po, yung lahat ng ginagawa mo, lahat ng lakas mo ay dahil lang sa galing mo, dahil healthy naman kasi ako, kumakain ako ng maayos, kaya ako malakas ngayon. Yung parang tinitake credit mo na ako naman yun, ako yung may gawa nun. Ano po ang ibig sabihin nun? Hindi mo nire-recognize na ang Diyos ay Diyos sa buhay mo. At ikaw ay isang unfaithful na anak ng Diyos. Yun po yun. Alam niyo po, merong nag-viral na video sa Facebook na kasi pumasa siya sa isang exam bag, may achievement siya eh. Tapos, may nag-reply sa kanya, wow, congratulations, ang galing talaga ng Lord sa buhay mo, no? Praise God, gano'n ang sabi sa kanya. Nag-reply siya, bakit ka nagpapasalamat sa Diyos? Ako lang naman to. Lahat to, gawa ko. Lahat to, talino ko. Grabe naman po, Yun po ay isang halimbawa ng isang tao na hindi na nire-recognize ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Parang, ba't ako magpapasalamat sa Diyos? Sino ba nag-aral? Ako, di ba? Ganun na mag-isip. Ang yabang. Ang isang tao na wala ng pagkakilala sa Diyos, hindi na nire-recognize na lahat ng bagay na meron siya ay galing sa Diyos, ay isang taksil sa ating Panginoon. Ano ba pangatlo? Sa chapter 2 verse 13, nakasulat po dito. Sa dulo na lang, at ako'y kanyang nilimot, sabi ni Yahweh. Ang tao na taksil sa ating Panginoon ay nalimot na ang Diyos. Ganun po ba, mga ulyani na po ba tayo? Hindi naman po siguro. Kasunod, nakasulat na po ito, sunod-sunod sa chapter 4. There's no faithfulness or steadfast love. Walang katapatan. No knowledge of God. Walang pagkakilala sa Diyos. Ito po, swearing and lying. Pagsisinungaling. Sa Tagalog po, medyo malalim, pagtutungayaw. Parang wala akong gumagamit nito. Pero pagtutungayaw at pagsisinungaling, yun po, kasama yun sa mga taksil sa ating Panginoon. Murder, stealing, and adultery. Pagpatay, pagnanakaw at pangangalunya. Ito po yung literal ng pangangalunya. May asawa ka, pero meron ka pang iba.
pangangalunya, adultery, pagnanakaw. Ano po ba ang uri pa ng mga pagnanakaw? Pagkupit? Hindi sila. Ano ba uri ng pagnanakaw? Kunwari, siya naman talaga yung gumawa ng isang bagay, credit naman talaga dapat sa kanya yun, pero sinabi mo, ako po yung may gawa ng uri ng pagnanakaw. Ano? Pagpatay, syempre. And then, lawlessness or breaking the law, nilalabag ang lahat ng batas. Ito daw po ang mga characteristics ng isang taksil na asawa. Isang taong taksil sa Diyos. Okay? Hinahabol ang mundo, hindi kinikilala na ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos, kinalilimutan ng Diyos, wala nang pag-ibig sa Kanya, wala nang katapakan, wala nang pagkakilala sa Diyos, nagsisinungaling, pumapatay, nagnanakaw, nangangalunya, at nilalabag ang lahat ng batas. Alam niyo ba may mga tao na parang ang saya nila pag hindi nila sinusunod yung batas, ano? May gano'n, yung mga parang, uy, I'm a lawbreaker, parang gano'n sila. Pero ang sinasabi ng salita ng Diyos, you are an unfaithful and adulterous spouse, kung isa ka sa mga yun. Meron pa po sa dulo, ipinagpapalit ang Diyos. Ano pong halimbawa ng pinagpapalit natin ang Diyos sa ating buhay? Simple. Imbes na magpe-pray ka sana, nagplano ka na magpe-pray ka, ay inantok na ako, tulog. Ganon. O kaya nung nag-pray yung in Jesus name niya, nung pag-gising na. Ganon, kasi nakatulog na siya. Yun po ay simple lang, hindi naman ano. Ang Diyos ay merciful, okay? Pero, ano po ba ang mga halimbawa na ipinagpapalit ang Diyos? Nakasulat po sa Hosea chapter 4 verse 12. Sumasangguni ang aking bayan sa Diyos-Diyosang kahoy. Itinatanong nila sa haliging kahoy kung ano ang dapat gawin. Sinasagot sila sa pamamagitan ng tungkod. Sila'y inililigaw ng masasamang pamumuhay at ipinagpapalit nila sa kahalayan ang kanilang Diyos. Uy, medyo malaman. Una, sumasangguni sila sa Diyos-Diyosang kahoy. Ano po ang halimbawa nito? Okay? Kumbaga, sila'y sumasangguni sa mga Diyos-Diyosan na gawa lang din ng kanilang mga kamay. In modern times, yun po ay zodiac signs. Astrology. Okay? Sumasangguni sila sa mga stars. Ano ba bukas? Anong gagawin ko? Ano ba ang lucky color ko today? Mga ganyan. Na parang pag nagsuot pala ako ng pula bukas, ang tawag dito, sa swerte rin ako. Ayan. Sumasangguni sa mga Diyos-Diyosan para sa kanilang mga desisyon. Okay? Ano pa ba ang pwede natin maging Diyos-Diyosan? Pwede din tao eh. Na imbes na mag-a-ask ka sa Diyos, mag-a-ask ka sa kaibigan mo na alam mong kukonsintihin ka para go na lang tayo. Meron mga gano'n na parang doon lang sila makikipag-usap sa mga tao na alam nila na ang sasabihin ay sang-ayon lang din sa gusto nilang gawin. Tapos sasabihin na, oh, na-confirm na, go. Tinanong mo ba ang Diyos? Pinagpapalit mo ba ang Diyos, ang advice ng Diyos, ang sinasabi ng Diyos sa sinasabi ng tao? Tanungin po natin yan sa ating sarili. Pinagpapalit nila ang Diyos sa kahalayan. Siyempre po, no, pag namumuhay ka sa kasalanan, gugustuhin mo ba na malapit ka sa Diyos? Hindi pwede yun eh. Contradictory po yun kasi siyempre alam mo na may ginagawa kang mali. Kaya hindi ka lumalapit sa ating Panginoon. Kaya pinagpapalit, hindi pwedeng sabay yun. Pagpapalit mo talaga ang Diyos sa kahalayan, o mas yayakapin mo ang kahalayan, o mas yayakapin mo ang Diyos. Yun lang. Yun lang ang choices. Diyos o mundo. Kasalanan o ang Diyos. Yun lang. Hindi pwedeng magkasama. So, ipinagpapalit ang Diyos. Di ba? Yun yung number 1 na theme sa mga gantong uri ng relasyon na humanap ng iba kasi pinagpalit. Yun po yun. Ang sakit po nun. Sa side ng asawa na naiwan, na ako yung faithful, tapos siya humahanap ng iba. Sakit po nun para sa kanya. Imagine niyo po ang pakiramdam ng Panginoon pag pinagpapalit niyo siya.
ang mga tao na taksil sa Diyos, they call God's people fool or crazy. Nakarinig na po kayo yung nakikinig siya ng preaching tapos, yung totoo yan, parang baliw talaga yung pastor na yan. Meron pong mga taong ganun. Alam niyo po, kahapon, celebration ng Pride Month. Alam niyo po ba kung ano ang Pride Month? Yung mga rainbow, o tignan niyo, isa pa, twinist na naman nila, binaliktad na naman nila ang ibig sabihin. So rainbow daw is a symbol of pride para sa mga LGBTQ people. Kahapon po, nagsama-sama sila sa iba't ibang mga lugar at nag-celebrate sila na ako ay ganito, ako ay LG, basta yun, yung mga letters doon. Sa kalagitnaan po ng kanilang celebration, meron po doon na street preacher. Alam niyo naman po, di ba, yung mga nagpipreach sa kalsada, na nakasulat doon ay repent, ganyan ano. Habang nag-share po siya, nag-video yung mga members of the LGBTQ community na tumatawa. They were laughing at him. Alam niyo po yung lalaki na nanangis na siya dun sa siguro grabe din yung kanyang awa. Ano, na parang, Lord, patawarin niyo po sila, gawa ganun siya. Siguro, iba lang kasing kapamamaraanan ang kanyang ginagawa. Pero, yun ay salita ng Diyos. Yun ay messenger ng Diyos. Alam niyo po, kung nakita niyo yung video, tawa ng tawa lahat ng mga tao doon. Ano pong pambababoy sa salita ng Diyos ang ginagawa ng mga taong nabulag, ng mga taong nagtaksil sa ating Panginoon. Alam niyo po bang si Jesus ay tinawanan din at inakusahan na sinasaniban ng masamang espiritu dahil binabahagi niya ang salita ng Diyos? Mababasa po natin yan sa John 10 verse 20. Paborito ko po ang John chapter 10. Yung buong chapter po na yun. Pero sinabi po dito, marami sa kanila ang nagsabi, sinasapian siya ng demonyo, nababaliw siya. Bakit kayo nakikinig sa kanya? Ang inaakusahan po, si Jesus, ang ating tagapagligtas, ang anak ng Diyos, the Son of Man. Inakusahan na siya ay sinasapian ng demonyo at nababaliw. Bakit kayo nakikinig sa kanya? Yung mga tao na taksil sa Diyos, tinatawag nila na baliw, na parang sinasapian ng masamang espiritu ang isang tao na pinadala ng Diyos para i-proclaim ang katotohanan. Nakasulat din po kasi yun sa Hosea, ang sabi niyo, mangmang ang isang propeta at ang lingkod ng Diyos ay baliw. Totoo yan sapagkat labis na ang inyong kasamaan at matindi ang inyong puot. Pag labis na po ang kasamaan ng isang tao, pagka ipresenta mo ang katotohanan sa kanya, tatawanan niya na lang yun. Kasi para sa kanya, yung kasamaan na ginagawa niya, yun ang katotohanan. Yun ang tama. So pagka pinakita mo sa kanya ang katotohanan, maaaring katulad siya ng mga Pariseo na nagsabi kay Jesus na nababaliw na siya. Bakit pa kayo nakikinig sa kanya? Ano pa po ang isang karakteristik ng tao na taksil sa Diyos? Gusto po nila na nilalamangan ang ibang tao. Nakasulat po ito sa Hosea 12:7-8. Gustong-gusto nilang gamitin ang timbangang may daya. Nais nilang apihin ang kanilang kapwa. Sinasabi nila, ako'y talagang mayaman. Nakamtan ko ang kayamanang ito para sa aking sarili. Ngunit lahat man ng kanyang kayamanan, sabi po ni Yahweh, ngunit lahat man ng kanyang kayamanan ay hindi sapat pambayad sa nagawa niyang kasalanan. Ganun po pala, no? Kahit buong buhay natin, i-google natin sa pagpapayaman at sabihin natin na ang kayamanan na ito ay para sa aking sarili. Sabi ni Yahweh, kahit lahat pa ng iyong kayamanan ay hindi sapat para pambayad sa nagawang kasalanan. Tandaan po natin na ang context ito ay Old Testament. So noon po, pagka nagbabayad ng kasalanan or for atonement, merong inaalay para patawarin sa kanilang kasalanan. Pero grabe po pala,
ang pagiging taksil sa ating Diyos, yun po pala ang mangyayari. So ano po ba ang consequences? So, dinescribe na po natin ano ba ang isang taksil na anak ng Diyos. Ano po ang consequences? Hosea 4:6. Nalipol ang aking bayan dahil sa kamangmangan, sapagkat itinakwil ninyo ang karunungan. Itinatakwil ko rin kayo bilang pari. At dahil kinalimutan ninyo ang kautusan ng Diyos, kalilimutan ko rin ang inyong mga anak. Ganun po pala, pag tayo hindi naging tapat sa ating Panginoon, pati po yung mga susunod na generation sa atin ay magsasuffer. Pero kung ikaw ay tapat sa Diyos, ikaw ay masunurin sa Diyos, pati ang iyong mga anak ay pagpapalain ng Diyos. Hindi lang ikaw, pati yung generation after you, mararanasan nila yun. Kaya po, huwag po nating maliitin yung mga desisyon na ginagawa natin sa ating buhay. Dahil hindi lang buhay mo ang maapektuhan yan, kundi pati yung mga susunod na henerasyon na magmumula sa iyo. Ngayon, yun po ba yung ending ng storya? Na parang galit ang Panginoon na taksil ka, Israel, sa akin. Yun po ba ang ending? Siyempre hindi. Sa Hosea 2 verse 14, pakinggan po natin mabuti. Ngunit masdan mo, siya'y muli kong susuyuin. Dadalhin ko sa ilang, kakausapin ko ng buong giliw. Sino ka ba para suyuin pa ng Diyos? Pero dahil mahal na mahal ka ng Panginoon, masdan mo siya'y muli kong susuyuin. Ikaw ba na pinagtaksilan? Ikaw faithful ka sa asawa mo, siya umanap ng iba, susuyuhin mo pa ba siya? O dapat siya yung humingi ng tawad sa akin? Siya yung gumawa ng mali, ako ang tapat kong asawa. But yun yung kaibahan ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga anak. Susuyuin ka niya at ikaw ay kanyang kakausapin ng buong giliw. Praise God. Praise Jesus. Lord, thank you po sa iyong pag-ibig sa aming iyong mga anak. Thank you, Jesus. Meron pong call para sa atin na magbalik sa Diyos. Ano sabi? Isaiah 14:1-3. Manumbalik ka, Israel, kay Yahweh na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang iyong kahilingan. Sabi, lumapit kayo kay Yahweh, sabihin ninyo sa Kanya, patawarin po ninyo kami inyong kahabagan, kami inyong tanggapin, maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri, hindi kami ililigtas ng mga hukbo ng Assyria, hindi kami sasakay sa mga kabayo nila, hindi na namin tatawagin Diyos ang mga ginawa ng aming kamay, sa iyo lamang nakakasumpong ng awa ang mga ulila. Nung sinuyo, ito po meron po kasi akong drawing, iniisip ko sana maganda kung may whiteboard dito next time. Maganda po ako mag-drawing. Joke lang po. Pero meron akong drawing na parang si Gomer, Hosea at Gomer, kasal, diba? Pero si Gomer may mga ibang lalaki sa kanyang buhay. Okay? May mga kabit. Madami. Ngayon, si Hosea, imbes na siya ang lumayo kay Gomer, siya ang lumapit kay Gomer. At ano po ba ang nangyari nung lumapit siya kay Gomer? Sinabi niya, natatawagin muli kitang asawa ko. Pero, iwan mo na. So, ganito po yan, nung humahanap ng iba si Gomer, desisyon niya yon. Okay? Na meron siyang iba. Pero si Hosea, desisyon niya din na lumapit siya kay Gomer. Ngayon, merong desisyon na dapat gawin si Gomer. Ano yon? Kung babalik siya kay Hosea, tatalikuran niya yung iba. Tayo po, tinatawag ng Diyos, para ang pagtawag ng Diyos sa Israel noon, bumalik ka sa akin. Sinuyo Sinuyo. Bumalik ka sa akin, Israel, sabi ng Diyos. Pero, talikuran mo yung mga Diyos-Diyosan na sinasamba mo.
At ano po ang naging response? Matuto po tayo dito sa sinabi ng Diyos, ng mga tao noon. Patawarin po ninyo kami po'y inyong kahabagan, kami po'y inyong tanggapin. Number 1, bumalik po muna tayo sa Diyos. May mga parte po ng buhay natin na taksil tayo sa Diyos. Noong nag-prayer meeting po dito nung nakaraan ang LAMP, kumanta ako out of nowhere. Sabi ko, I surrender all. Tapos tumingin ako kay Mariclis, surrender mo daw kay Lord. Hindi ko naman po alam kung ano po yun. Basta sinabi ko lang, surrender mo daw kay Lord. Narinig po ni Pastor William. Tapos, natawa siya, sabi niya, yung iba daw ang kanta, I surrender some. Gano'n lang pa, paano? Konti lang. Kung ano lang parte ng buhay ko ang kayang i-surrender, yun lang. Pwede po ba yun? When we surrender, di ba pag surrender talagang lahat, buo. I surrender all to God. So when we return to God, surrender talaga yun. Surrender. At anong susunod? Ask for forgiveness. Humingi po tayo ng tawad sa Diyos. Lord, naging taksil ako sa parte na to ng buhay ko. Patawarin niyo po ako. Ang kasunod na ginawa, offer praise. So after mo mag-ask ng forgiveness, you offer praise. Lord, thank you for you are merciful. Lord, thank you dahil pinatawad niyo na ako. Lord, thank you. Praise His name. And lastly, you turn away from idols. Yun po ang ginawa ng Israel nung panahon na yun. Bumalik sa Diyos, humingi ng kapatawaran, purihin siya, at talikuran ang mga Diyos-Diyosan sa kanilang buhay. Yun din po ang naging kondisyon kay Gomer nung bumalik siya kay Hosea. Talikuran yung mga lalaki sa kanyang buhay na hindi niya naman asawa pero nakikipagtalik siya. Talikuran yun at tatawagin siya ni Hosea na aking asawa. Yun po, no? Meron pong blessing ang Diyos sa mga anak niya na humihingi ng tawad. Meron po siyang blessing. Nakasulat po ito sa Hosea 14, verse 4 to 7. After po na mag-return, mag-ask for forgiveness, mag-offer ng praise, at mag-turn away from idols, ito po ang sinagot ni Yahweh na, paaganda, pakinggan po natin mabuti. Pagagalingin ko na sila sa kanilang kataksilan. Mamahalin ko na sila ng walang katapusan sapagkat napawi na ang galit ko sa kanila. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel. Mamumulaklak siya gaya ng liryo at mag-uugat din siyang tulad ng sedar. Kanyang mga sanga ay darami, gaganda siyang tulad ng puno ng olibo at hahalimuyak gaya ng kagubatan ng Lebanon. Magbabalik sila at maninirahan sa ilalim ng aking kanlungan. Sila yayabong na gaya ng isang halamanan, mamumulaklak na parang puno ng ubas at ang bangoy tulad ng alak mula sa Lebanon. Sinasabi po dito, pag tinalikuran mo ang mga Diyos-Diyosan sa iyong buhay, humingi ka ng tawad sa Panginoon, ano po ang mangyayari? Meron pong restoration sa iyong buhay. I-restore ng Diyos yung kagalakan na nawala sa iyo dahil namuhay ka sa kasalanan. I-restore ng Diyos, hallelujah, praise Jesus. Pagagalingin ka niya, mamahalin ka niya. Tanggapin po natin ito sa ating buhay. Pagagalingin ako ng Diyos, mamahalin ako ng Diyos, sapagkat napawi na ang galit niya sa kanila. Meron pong verse na ang sinasabi na, our God is slow to anger, rich in love. Nagbibigay po ang Diyos ng panahon sa kanyang mga anak na mag-repent. Binibigyan niya po kayo na tayong lahat ng oras na humingi ng tawad sa ating kasalanan. Hindi yung nagkasala ka, wala na, impyerno na yan. Ganun ba yan? Tao pwede, ganun mag-isip. Pero ang Diyos ay mahabagin. He is slow to anger and He is rich in love. Yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos.
Ito po, sinabi ko po mayroong restoration. Sa Bible po, ang dami pong mga pangyayari na may dati silang pangalan, tapos pinapalitan ng Diyos. Kunwari, yung una nilang pangalan ay pangit ang ibig sabihin, papalitan ng Diyos na magandang ibig sabihin dahil sinusunod na nila ang ating Panginoon. Pag may restoration po sa ating mga buhay, meron din pong changing of names. Meron din pong pagbabago sa kung sino tayo. Kanina po napakinggan natin yung mga pangalan ng anak ni Gomer. Si Jezreel, tapos yung mga ibig sabihin, di ba? Isusumpa ko sila, itatanggi ko sila, hindi ko na sila kilala. Yun ang ibig sabihin. Pero alam niyo po, ang sabi ni Yahweh, after kanyang suyuin ni Yahweh ang Israel. At sa araw na iyon, sabi ni Yahweh, sa Hosea 2 verse 16, at sa araw na iyon, sabi ni Yahweh, ang itatawag mo sa akin ay aking asawa, at hindi mo na ako tatawaging aking Baal, sapagkat ipalilimot ko na sa iyo ang mga pangalan ng mga Baal o Diyos-Diyosan, at hindi na muling ipababanggit ang mga ito. Sa araw na iyon, alang-alang sa iyo, makikipagkasundo ako sa mga hayop sa parang, sa mga ibon sa kalawakan, sa mga nilikha sa lupang gumagapang. Aalisin ko sa lupain ang pana, ang espada at ang digmaan, upang kayo'y makapagpahingang matiwasay. Verse 19, ikaw ay magiging aking asawa magpakailanman, Israel. Buklod tayo sa katuwiran at katarungan, sa wagas na pag-ibig at sa pagmamalasakit sa isa't isa. Ikaw ay magiging tapat kong asawa at kikilalanin mong ako nga si Yahweh. Sa araw na iyon, sabi ni Yahweh, tutugunin ko ang panalangin ng aking bayan, magkakaroon ng ulan upang ibuhos sa lupa. Sa gayon, sasagana ang lupain, sa lupain ang pagkain butil, ang alak at ang langis. Ito naman ang katugunan sa pangangailangan ng Jezreel. Sa panahon din iyon ay ibabalik ko sa mga Israelita ang kanilang lupain. Tingnan niyo po, kahahabagan ko si Lo-ruhama at sasabihin ko kay Lo-ami, ikaw ang aking bayan, at tutugon naman siya, ikaw ang aking Diyos. Balikan po natin kasi si Jezreel, ang ibig sabihin po niya, ikakalat ng Diyos bilang isang parusa. Pero nung nagbalik sa Diyos, yung mga dating taksil, ano sabi niya? Tutugunin niya ang pangangailangan ni Jezreel. Nung una, si Jezreel, isang parusa. Pero nung bumalik sa Diyos, sumingi ng tawad sa Panginoon, ano lang nangyari? Ito po yung sinasabing, turning your curse into a blessing. Binabaliktad ng Diyos. Si Lo-ruhama, ang ibig sabihin niya, hindi kahahabagan. Hindi siya kaawaan ng Diyos, pero ano sabi? Kahahabagan ko. Si Lo-ruhama, kahahabagan na. Nung una, hindi. Ngayon, kahahabagan ko na. Ano pa? Si Lo-ami, anong ibig sabihin? Hindi ko bayan. Tinakwil eh. Pero sabi, ang sasabihin na ng Diyos, ikaw ang aking bayan. At sasabihin din ni Lo-ami, ikaw ang aking Diyos. Grabe po kung iisipin po natin yung dati nating buhay, tapos binaliktad ng Diyos yung dating matatakutin, ngayon matapang na. Yung dating sinabi ng mga magulang niya na walang paroroonan sa buhay, ngayon naglilingkod sa Diyos. Grabe pong pagbabago. Ngayon po sa ating mga buhay, na may mga parte ng ating buhay na taksil tayo sa Diyos, pag tayo po ay bumalik sa Diyos, humingi ng pagpapatawad, ng kapatawaran sa Kanya, He will turn your mourning into dancing, sabi nga nila. Yung kalungkutan mo, papalitan ng Diyos ng kagalakan, mapapasayaw ka pa. Yun po ang restoration na pangako ng Diyos sa iyong buhay. Marami po kasi ng mga Kristiyano na nakakapag-commit ng kasalanan na nawala na sa simbahan. Kasi pakiramdam nila, galit na ang Diyos, galit ng mga tao, galit na lahat sa kanila. Pero ang katotohanan, ang gusto ng Diyos pag ikay nagkamali,
bumalik ka sa Kanya. Humingi ka ng kapatawaran at itakwil mo na yung dati mong buhay at merong restoration. Yung dating ikaw, mababago at magiging blessing. Para po sa, pagtatapos madami pa to pero para po may apply natin sa ating mga buhay. Yung paborito ko pong chapter sa Bible, John 10. Kung kaya pa po, i-memorize po natin buong John chapter 10. Ang ganda po kasi, no? Jesus the Good Shepherd. Ano po ba ang ginagawa ng isang pastol sa tupa? Ano po ba ang ginagawa? Alam niyo po, may nalaman po ako tungkol sa mga tupa. Ang tupa po pala, nakakita na po ba kayong tupang nakatihaya? Yung likod nila nasa lupa. Nakakita na po ba kayo? Kasi may napanood po ako, pag po pala ang tupa napatihaya na, hindi na siya makakabangon. Lahat ng lakas niya, ibibigay niya para makabangon siya, hanggang sa hindi siya makakabangon, mamamatay na lang siyang nakaganon. Ang role po ng pastol, pag nakita niya yung tupa na nakatihaya, iaahon niya at itatayo niya ulit. Kasi po, ang likod po pala ng mga tupa flat. Kaya pagka bumagsak sila, mas medyo, malusog, hindi po makabangon. May napanood po akong video ng isang pastol ng tupa, binibidyoan niya ito pa niya, o tingnan niyo, nakatihaya na naman siya. Ilang minuto na lang, pag hindi ko yan binangon, patay na yan. Sabi niya. Kasi lahat ng lakas niya, ibibigay niya para lang makabangon siya. Alam niyo po, sinabi ng salita ng Diyos na para tayong tupa. Hindi po yun aksidente na sinabi ni Jesus na para kayong tupa. Bakit? Sa buhay po natin, darating ang panahon, tutumba tayo. At pag ginawa natin, na puro lang lakas natin, ang ending, hindi ka makakabangon. May iwan ka lang doon. Mamamatay kang ganun. Ano po ang kailangan natin? Kailangan natin ng pastol na magpabangon sa atin, sa ating pagkakalugmok, pagkakahiga, Kailangan natin ng pastol sa ating buhay at yun ang katugunan ng salita ng Diyos nung dumating si Jesus, Jesus, our good shepherd. Alam niyo po, merong part dito na grabe po ang iyak ko nung binabasa ko. Gamit ko pa kasing translation ang Biblia, yung medyo Taglish po, no? Nung sinabi dito, John chapter 10, verse 11 to 15. Ako ang mabuting pastol. Inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa. Palibhasa'y hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya, palibhasa'y upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol, sabi ni Jesus. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala niya. At inialay ko ang aking buhay para sa aking tupa. Siyempre naman, bantay ka lang, hindi mo naman talaga tunay na tupa. Sabi po ang example ni Jesus. Hindi mo siya pagmamayari. Pag may dumating na asong gubat daw, ang tagabantay tumatakbo. Palibhasa, hindi siya yung pastol ng mga tupa na yun. Ang sinasabi ni Jesus, I am the good shepherd. Ako ang pastol mo. At pag may dumating na asong gubat, hindi kita iiwan. Poprotektahan kita. At inaalay ko ang aking buhay para sa'yo. Meron po bang pastol na pagka merong aatake sa kanyang tupa ay kahit ako na lang yung kagatin. Ganun ba? Tatakbo pa yan kahit yung tao lang na siya yung may-ari ng tupa, baka umalis pa yan. Pero si Jesus, sinabi niya, inaalay ko ang aking buhay para sa aking tupa. Yung alay ng buhay. Bakit po ba
maproteksyonan ka, para ma-redeem yung buhay mo, para ma-restore ka. Kailangan ialay niya ang kanyang buhay. Nakasulat po sa mga Hebreo 7 verse 27. Hindi siya katulad ng ibang mga pinakapunong pari na kailangan pang mag-alay ng mga handog araw-araw. Unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsan lamang naghandog si Jesus at ito'y pang magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili. Ang role po ng high priest noong unang panahon, sila yung nag-aalay ng mga tao para sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Ngayon po, sinasabi sa Hebrews na nung namatay si Jesus para sa ating mga kasalanan, minsan lang yun, minsanan na alay para sa lahat ng ating mga kasalanan nung inihandog niya ang kanyang sarili. Kaya kung makikita ninyo yung connection ng sinasabi ni Jesus na inialay ko ang aking buhay para sa aking tupa. Yun po pala, yung pagkakaalay niya ng kanyang buhay ay para sa kapatawaran ng iyong mga kasalanan, para katulad ni Israel sa book ni Hosea, di ba? Nung bumalik sila sa Panginoon, humingi sila ng kapatawaran. Ngayon po, ang kapatawaran natin ay nasusumpungan kay Jesus. Hindi po sa ating gawa, hindi sa ating mabubuting gawa, kundi kay Jesus. Praise God. Sa Hebrews 8, verse 6 to 12, ngunit ang paglilingkod ng ipinagkaloob kay Jesus ay higit na dakila kaysa sa pinagkaloob sa kanila, dahil siya'y tagapamagitan ng isang tipan na higit na mabuti, sapagkat ang tipang ito ay nagbabatay sa mas mainam na pangako. Pagka po binasa na natin sa verse 8, darating ang araw, sabi ng Panginoon, na gagawa ako ng bagong tipan, yun na po si Jesus, sa bayan ng Israel at sa bayang Juda. Hindi ito magiging katulad ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno, sapagkat hindi na sila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin, kaya't sila ay aking pinabayaan. Yun po yung binasa natin sa Hosea, no? Dahil hindi sila tapat, papabayaan ko na kayo. Yun ang sabi ng Diyos. Pero sabi dito ng Panginoon, gagawa ako ng bagong tipan. Hindi na katulad nung dati kong tipan sa mga taga-Israel or covenant ko sa mga taga-Israel na dahil hindi sila tapat sa akin ay sila ay akin nang pababayaan. Ang bagong tipan, ito daw po, verse 10, ganito ang gagawin kong tipan sa bayan ng Israel. Pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos. Isusulat ko ito sa kanilang puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Hindi na kailangang turuan ang isa't isa at sabihin, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala nilang lahat. Mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. Tandaan po natin verse 12. Sapagkat patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang mga kasamaan. Praise Jesus! Purihin ang Diyos, kalilimutan niya ang ating mga kasalanan. Yun po yun. Kalilimutan ng Diyos. Yung sinasabi nila na para ka ng bagong tao. You're as white as snow. Alam niyo po sa aking buhay, may mga pagkukulang ako, may mga pagkakamali ako. Pero laging pinapaalala sa akin ng banal na Espiritu na because Jesus is in me, I am redeemed by Christ. Yung mga kasalanan ko, sabi ng Diyos, I will remember them no more. Kinalimutan na ng Diyos ang ating mga kasalanan. Sabi, at tatawarin ang ating kasalanan at kalilimutan ang kanilang kasamaan. Sa relasyon po ng normal na tao, sa mundo na ito, pag ang asawa ko, halimbawa, ay nagtaksil sa akin, mahirap pong magpatawad. Dahil, parang, ako faithful sa'yo, pero ikaw hindi. Ang tao po ganun. Tayo sa ating Diyos,
May mga panahon na nagtataksil tayo sa Kanya. Pero ano sabi ng salita ng Diyos? Sinusuyo niya ang Kanyang mga anak at pinababalik Kanya sa Kanya. Minsan po sa ating buhay, darating ang panahon na parang karapat-dapat pa ba ako? Parang grabe ng kasalanan yung nagawa ko. Tandaan po natin na ang Diyos ay nagbibigay ng kapatawaran sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ni Jesucristo. Sabi nga, pinatawad na ng Diyos yung kasalanan natin dati, kasalanan natin ngayon, at yung mga magiging kasalanan pa natin. Ang kapatawaran ng ating kasalanan ay magpakailanman. Ang pag-ibig ng Diyos ay magpakailanman. Ano lang po ang dapat natin gawin? Return to Him. Ask for forgiveness, offer praise, and turn away from your idols. Yung po yung pinaka-last, huwag po natin kakalimutan. Talikuran ang dating buhay. Talikuran ang mga Diyos-Diyosan na feeling mo pag sila ay nasa'yo ay mas kaya mong gawin ang mga bagay-bagay. May mga tao po na feeling nila hindi sila makapag-desisyon hanggat hindi pa sila tumitingin sa kanilang zodiac sign or ano ba sinasabi ng mga Chinese. Ang dami pong nasa mundo na parang, dito muna ako, dito muna. Na parang hindi nila kayang i-let go. Na parang hindi nila kayang sabihin na sa Diyos lang ako magtitiwala. Sa ating buhay, let's turn away. Alam mo yung talikuran? Pag tinalikuran, di mo na nakikita. Huwag lang ka parang si Carabina. May mga iba mo nakakalam na may mukha ka pa sa likod at nakikita mo pa. Pag tinalikuran mo, hindi mo na nakikita. At pag nakatalikod ka, pag naglakad ka, pag ganito ba? Pag naglakad ka, palayo na dun sa tinalikuran mo. Yun po ang pangako ng Diyos sa bawat isa. Kalayaan, kapatawaran, at pagbabagong buhay. Kaya po niyang i-restore yung buhay mo. Kaya po niya yun. Minsan, ang tao makikita sa'yo yung dati mong buhay. Pero once na si Jesus nasa iyo na, pag nakita ka ng Diyos, anong nakikita niya sa'yo? Si Jesus. Nakikita niya si Jesus na walang kasalanan. Yun po yun. So every time na nagkakasala tayo, talikuran po natin ang kasalanan at lumakad tayo na ayon sa salita ng Diyos. Huwag po tayong manatiling taksil. Huwag po tayong manatiling hindi tapat sa ating Diyos. Ang Diyos po natin slow to anger and rich in love. Pero pag dumating na po siya, sabi nga po, may nabasa ako, live your life today as if Jesus is coming back tomorrow. Kung darating na po si Jesus bukas, ano po ang sa tingin ninyong maaabutan ng Diyos na ginagawa ninyo? Meron po minsan na nasa party kami, birthday po kasi, ang theme ng party, club. Then so, sayaw-sayaw sila. May isa akong kaibigan lumabas. Ganun siya. Sabi niya, pag nag-rapture, maaabutan akong ganito, ayoko. Sabi niya, nakakatawa po, pero ano bang gusto mong maabutan ng Diyos na ginagawa mo? Gusto mong maabutan ng Diyos na nagbabato ka ng plato sa asawa mo? O maabutan ka ng Diyos na nagpupuri sa Kanya, nagpapasalamat? Maabutan ka ng Diyos na nag-share ang kabutihan ng Diyos sa ibang tao? Maabutan ka niya na good and faithful servant? Wala pong dahilan para mawalan tayo ng pag-asa. Dahil sa Diyos may kapatawaran, sa Diyos may bagong buhay. Napakabuti ng Diyos, napakabuti niya. Bilang pagtatapos po natin, sa John chapter 10, sabi po dito, tandaan ninyo ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan
at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila susunod sa iba, kundi tatakbong palayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sana po maging katulad tayo ng tupa na dinedescribe ni Jesus dito, na nakikinig lamang sa boses ng kanilang pastol, si Jesus. Sabi dito, may mga unang dumating na magnanakaw. Di ba po sa John chapter 10 verse 10, dumating ang kaaway para to steal, to kill, and to destroy. Kaya po, huwag nating habulin ang mundo. Dahil ang mundo, ang gusto niyan, to steal you from God. To kill you, your future, your dreams, to destroy your life. Yun ang gusto niyan. Pero, ano po ang sabi? I have come. Si Jesus dumating para ikaw ay magkaroon ng buhay at buhay na sagana. Praise God. Kaya po tayo, idalangin natin sa Diyos na sa ating mga buhay, bilang isang tupa niya, ang maririnig lamang nating boses ay ang kanyang boses. Ang susundan lamang nating boses ay ang boses niya sa ating mga buhay. Dahil siya naman ay mabuting pastol, hindi ka niya pababayaan, pinoprotektahan ka niya. Sabi pa nga, tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang mga pangalan. Hindi hoy, hindi ka niya tatawagin ng kung sino ka dati, kundi tatawagin ka niya sa kung sino ka, kung ano ang iyong pangalan. He will go before you. Sasamahan ka niya. At sabi, sana po tayo ay tatakbong palayo sa boses na hindi naman boses ng ating Panginoon. Tatakbo po palayo. Hindi yung, check ko nga muna. Tatakbong palayo sa boses na hindi nagmumula sa Diyos. Yung po ang tatandaan natin para hindi po tayo maging taksil sa ating Diyos. Ayaw naman po natin ang buhay. Ang buhay po ng isang taksil ay buhay na malungkot. Hindi po ito buhay na fulfilling. Laging nagtatago. Di ba po, yung mga may makakakita ba sa akin? Ang Diyos po natin, kahit nasan ka, kita niya ang puso mo, kita niya ang isip mo. Kaya po, kahit nasan ka rin, ay pwede kang lumapit sa ating Panginoon. Napakabuti po ng ating Diyos. Mahal na mahal niya tayo. Kaya merong kapatawaran sa pamamagitan ni Jesucristo. Tayo po'y tumayo at tayo'y manalangin. We praise you, Lord God. We glorify your name, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa iyong mga anak. Lord, we thank you for your love. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na nag-o-offer ng bagong buhay sa amin. Salamat, Panginoon, sa kabila ng aming pagiging taksil. Sinuyo niyo po kami at pinakita niyo po sa amin ang pag-ibig na wagas, ang pag-ibig na hindi nagbabago. Lord, salamat dahil ibinigay mo ang iyong nag-iisang anak para maging kapatawaran sa aming mga kasalanan. Lord, thank you dahil minahal niyo po kami sa kabila ng aming pagiging taksil sa iyo, Panginoon. Pero Lord, tunay nga na mayroong restoration sa iyo. Meron pong pagbabago ng buhay na nagmumula sa iyo, Lord God. Lord, salamat dahil ikaw ang Diyos na hindi na maaalalang muli ang aming mga kasalanan, kundi makikita mo na si Jesus sa aming puso, sa aming buhay, sa aming isipan. Si Jesus na kahit kailan ay hindi nagkasala. Lord, we thank you for your love. We thank you for the forgiveness and we praise you, Lord Jesus, dahil napakabuti mo sa aming mga buhay. Lord, sa oras na ito, kung may mga parte man ng aming buhay na hindi pa namin na-surrender sa iyo, kung may parte man ng aming puso, ng aming isipan,
na tila ba'y nagtataksil kami sa iyo. Lord God, saliksikin niyo po, Panginoon. At Lord, tulungan niyo po kami na bumalik sa iyo. May we return to you, Lord God. Ask for forgiveness. Praise your name and turn away from our idols. Turn away sa mga bagay na inuuna namin kaysa sa inyo. Lord, tulungan niyo po kami, Lord, sa umaga na ito. Amin pong hinihingi ang kapangyarihan na nagmumula sa banal na Espiritu na maranasan ng bawat isa. Na pag nakarinig kami ng boses ng iba, ito'y aming tatakbuhan at kami makikinig lamang sa iyong boses, sa boses ng mabuting pastol na nagpoprotekta, nagmamahal at nagpapatawad sa aming mga kasalanan. Oh Lord Jesus, we ask the Holy Spirit to help us. We ask the Holy Spirit to strengthen us and empower us to live a life that is faithful, Lord God. Tapat na buhay para sa iyo lamang, aming Panginoon. Lord God, tulungan niyo po kami na dumating man ang araw ng iyong pagbabalik, kami inyong maaabutan at inyong sasabihin, my good and faithful servant, tapat na naglilingkod sa iyo, wala nang Diyos-Diyosan, wala nang ibang mga idolo sa buhay. Thank you, Lord God. Lord, this morning, we break the power of idols over our lives in the name of Jesus. Amin ang sinisira ang kapangyarihan ng mga Diyos-Diyosan sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amin ang sinisira ang kapangyarihan ng pagtitiwala sa sariling lakas sa pangalan ni Jesus. No more, hindi na namin ito susundin. Hindi na kami magtitiwala sa aming lakas. In the name of Jesus, every idol will fall down in front of the one true God. Jesus. Ano bang mga bagay na aming pinagkakatiwalaan higit pa sa Diyos ay amin ang tinatalikuran sa pangalan ni Jesus. Panginoon, iniimbitahan ka namin sa aming mga buhay na maging hari, tunay na hari sa aming mga buhay at aming pagtitiwalaan ng aming puso, ng aming buhay, Panginoon, ng aming hinaharap. Sa iyo lamang namin ito ititiwala, aming Panginoon. Lord God, this moment, we just declare your love over your children. Ibuhos mo, Panginoon, ang iyong pag-ibig sa iyong mga anak. They will be overwhelmed by your love. Pour out your love and mercy and forgiveness over your children in this place, Lord God. Thank you, Lord God. We plead the blood of Jesus over our lives, our hearts, and our minds. Lord God, that we will be faithful to you, Lord God, na ikaw lamang ang Diyos na aming sasambahin, ikaw lamang ang Diyos na aming dadakilain. Lord, we thank you, we glorify you, Lord God, we praise your name, Lord Jesus. Lord, kayo po ang sumama sa amin. Lord, sa oras din po na ito aming idinadalangin ang kagalingan, Panginoon, sa anumang sakit at karamdaman na nagpapahirap sa aming mga pangangatawan. Lord, we declare healing in the name of Jesus. Ano bang nagpapahirap? Ano bang sinasabi ng doktor na imposible na? We declare healing in the name of Jesus. Kapangyarihan ng sakit at karamdaman, wala ka ng kapangyarihan sa aming buhay sa pangalan ni Jesus. Ano bang karamdaman sa lungs, sa brain, sa heart, sa buto,
God, Lord, maraming salamat na tunay nga kayo, Diyos na nagpapagaling at nagre-restore. Lord, we speak restoration over body parts, Panginoon, na parang nasisira na dahil sa karamdaman. Lord, we speak restoration, renewal, Panginoon, as if bago muli ang parte ng kanilang katawan na ito. Panginoon, maraming salamat. We believe in the God of supernatural healings, supernatural forgiveness, supernatural restoration sa aming buhay. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Lord, salamat. Dahil mayroon kayong pag-ibig sa amin na magpakailan-kailan pa man. Lord, we thank you for your love na tunay nga we can freely run to your throne of grace, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, dahil sa oras na ito hanggang sa mga susunod na taon ng aming buhay, kami isang bagong nilalang na. Kami iyong anak na tapat na naglilingkod sa iyo. Sa iyo lamang, Jesus, the one true God. Lord, salamat sa iyo lahat ng mapuring pagsamba sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen! Amen! Praise you, Jesus! Pagpurihan po natin ang Diyos! Praise you, Lord God! Praise Jesus! Amen and amen! Salamat, Panginoon! Praise God!